Isa ang rabies sa mga problemang pangkalusugan sa bansa. Ayon sa Department of Health o DOH, 24 tao ang nakakagat ng aso dito sa atin kada araw at nakababahalang wala pa ring lunas para dito. Ang rabies ay isang uri ng virus. Kung yan ay maisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng aso na siyang kadalasan nangyayari, ay magkakaroon tayo ng tinatawag na encephalitis sapagkat ang virus ay kumakapit sa nervous system natin. Naglalakbay ang rabies virus sa ating katawan ng 1 inch per day at kapag umabot na ito sa ating utak, magsisimula ng lumabas ang mga sintomas. Makakaramdam na kayo ng parang namamanhid, kung saan may sugat, kung minsan pangangati. Tapos magkakaroon kayo ng hydrophobia. Pag may nakita kayong tubig, nanghihilakbot kayo. Tapos meron ding aerophobia. So kung merong hangin, lalo na sa ventilador, nanghihilakbot kayo. May dalawang uri ang rabies, ang furious at ang dumb rabies. So yung parang asong ulol, yun yung furious. Yung dumb type, yung tulog na lang ng tulog, tapos wala ng ulirat, tapos bigla na lang mamamatay. At kapag nakita na ang mga sintomas na ito, karaniwan ito ng palatandaan na malapit nang mamatay yung pasyente. may kaso ng rabies sa higit 150 bansa. 40% ng nabibiktima nito ay may edad na 15 at pababa. Aso ang itinuturong karaniwang sanhi ng human rabies death. Lumalabas sa pag-aaral na 95% ng nasasawi dahil sa rabies ay mula sa Asia at Africa. Sa katunayan, nagkaroon ng higit 2,000 kaso ng rabies sa bansa noong taong 2001. At batay sa datos ng National Center for Disease Prevention and Control ng DOH, ang kalalakihan ang may mas mataas na kaso ng rabies sa bansa. Dahil dito, isinulong ang Anti-Rabies Act of 2007 o RA 9482 upang makontrol at mabawasan ang kaso ng rabies sa bansa sa pangunguna ng Bureau of Animal Industry o BAI. Nakapaloob dito ang pagpapabakuna ng mga alagang hayop, responsible pet ownership, kooperasyon at pagtulong sa taong nakagat ng alagang hayop. Ang sinumang lumabag sa kahit na anong probisyon ng batas na ito ay may kaukulang kaparusahan tulad ng pagmumulta at pagkakakulong. Maging ang mga banyaga ay hindi makakatakas sa batas na ito. Kung ang pinakamatinding penalty doon ay hanggang 4 na taong pagkakulong, isi-serve niya muna yung 4 na taong pagkakulong bago siya i-deport sa bansa na kung saan siya nagmula. Sa loob ng 10 taon, bumaba ng 62% ang kaso ng rabies sa bansa at naging mas maingat tayo magbuhat ng maipasa ang Anti-Rabies Act. Kabilang man ang bansa sa top 10 highest rabies incidents sa buong mundo, sinisikap pa rin ng DOH na maging rabies-free na ang Pilipinas sa taong 2020. Lumalabas sa pag-aaral na rabies-free na ang ilang komunidad sa Camiguin, Siquijor, Batanes at Cebu. Ngunit mataas pa rin ang kaso ng rabies sa Regions 1, 4A, 5, 7 at 10. Kung tayo'y magiging responsableng mamamayan at makikipagtulungan sa mga programang pangkalusugan, tiyak ang kaligtasan ng bayan mula sa panganib ng rabies.